Ituloy ang BARM parliamentary election sa March 2026. Ito ang panawagan ng mga residente ng Cotabato City sa BTA Parliament matapos isagawa ang public consultation hinggil sa districting bill sa lungsod. Ang News Now mula kay Marcos Uy. Inilatag ng mga residente ng Cotabato City ang kanilang saloobin sa ginanap na public consultation ng BTA Parliament hinggil sa districting bills araw ng Lunes, December 8. Panawagan ng mga residente sa Bangsamoro Parliament na ituloy ang halalan sa rehiyon sa Marso ng susunod na taon. Hinimok ng mga residente ng syudad ang BTA Parliament na isapinal na ang districting bill. Ito ang ikalimang leg ng public consultation kung saan binigyang diin ng mga opisyal, civil society groups at community leaders ang agarang pagsagawa ng district configuration. Sinabi naman Attorney Benedicto Bacani ng Institute for Autonomy and Governance na gawin na sa lalong madaling panahon ang pagpasa ng panukalang batas, sundin ang naging kautusan ng Korte Suprema at tiyakin na maidadaos ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM sa susunod na taon. Kinatigan din ng mga residente ng lungsod ang IAG at iginiit ang isang patas at makatarungan na districting sa syudad. Sa ilalim ng Parliament Bill Numbers 403, 407, 408, 411 at 415, ang Cotabato City ay magkakaroon ng 3 parliamentary districts. Ang tanging pagkakaiba ayon sa BTA ay kung paano hatiin ang mga barangay sa lungsod para maging isang distrito. Pinahalaga ni Committee on Local Government Chair Nagib Sinarimbo ang public input. Anya, tumanggap ng maraming substantial position ng komite at lahat ng ito ay ikukonsidera umano para matiyak ang isang patas at inclusive districting law. Magpapatuloy ang public consultation sa Maguindanao del Sur sa araw ng Miyerkules, December 10 at December 12 naman sa Maguindanao del Norte. Target ng Bangsamoro Parliament na maipasa ang districting bill ngayong buwan. Isang hakbang na ayon sa mga residente ay mahalaga upang masunod ang March election na schedule. Marcos Uy, iMinds, Philippines.